Ayan, so good morning po again mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel po ang inyong pong lingkod. So today nga is November 18, 2024. At tayo ngayon ay papunta dyan, ayan, sa may 13th Avenue, Socorro, Cubao, Quezon City po ito. At dadalhin natin sa may city residences, Martinez, Bagong Silang, Mandaluyong City. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sa kasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan po ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan po sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang onti po pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. So pinapalam po lang po, naka-record po tayo na po, dashcam. Ano po? Naka-record po, dashcam. Okay. In-upload ko yan sa aking YouTube channel po, Jam the Filipino channel. Thank you. Okay. Thank you po.
Hello, mahal. Sabi itong nilalaro ko, milyon ang usapan. Parang totoo. Pero okay na to kaysa dun sa may mga pera-pera. Oo. Ito ano lang to libangan lang. Yung magbibili ka ng mga bahay, bibili ka ng animal. Mm. Pero laro lang siya. Laro lang. Pero kahit dito sa laro may nakawan na nangyayari kaya Ah. lalo na sa totoong buhay. Oo nga. Kaya lang kailangan makabili ka ng shield, yung protection. Yung shield nag-ano yun na tumatagal lang yun na isang araw. Kinabukasan Bili ka ulit. bili ka uli. Kung hindi ka makabili, ibig sabihin open lahat uli yung pwede uling nakawin yung bahay mo, yung gamit mo. Ayos. Oo nga may mga spin dito, free spin. So, kailangan mong bili ng bili araw-araw. Bili ng bili. Meron namang mga free. Kikita talaga sila. Oo, meron namang free spin. Pero ano, hindi ako meron dito, bumibili ka talaga para magkaroon ka ng spin. Pero ako hindi. Naghihintay lang ako every 10 minutes, merong isang free spin. O, edi, libre. Ah. Yung iba talagang ginagawa rin itong hobby, bumibili pera-pera. Wala ka namang makukuhang in return. Pag ano lang, libangan lang, pang alis stress. Buti sana kung investment talaga eh, no? Pag pagod sa trabaho, gano'n. Hindi ko lang maisip dito sa nangyayari dito sa bansa natin. Wala nang pagbabago. Paano magkakaroon ng pagbabago tulad ninyo, 'di ba? Peak season ngayon, kaya lang wala rin, nauubos rin yung sa oras, 'di ba? Kasi traffic. Oo, sa traffic. Sa dami ng sa dami ng ano tawag dito? Sa dami ng sasakyan. Kahit pa may coding yan. Pagka naipit ka talaga sa traffic, wala talaga. Oo, doon Wala nang- mauubos, 'di ba? Kahit pa sabihin ng peak season kung laging naiipit sa traffic. Diyan kasi dito kahit lumang-luma na matakaw ang gobyerno Kahit lumang-luma na, basta nakapag-rehistro ka na sa sasakyan mo, pwede mo patakbuhin Hindi ka tulad sa Japan, no? Oo, sa ibang bansa tulad sa kasi ako nagsiman ako dati, putan lilinis. Dito maganda lang tingnan sa atin sa BGC kasi tulad nung walang mga mga wire na yan sa Oo. sa ibang bansa hindi mo makikitaan na dito para spaghetti. Yung mga ng kuryente na po. Isa pang mali dito sa atin yung politika. Saan ka nakakakita na pinapayagan ng Pilipinas ng gobyerno na pwede ka kumandidato kahit may kaso ka? Yung iba nga nakakulong pa. Nananalo pa. Diba? Wala pa naman yata kasing batas na nagbabawal to. Oo nga pero dapat pagbawal nila yan, dapat malinis ka. Kasi magiging leader ka Meron bang ganun na magiging leader tapos may kinakaharap na kaso? Tapos entitled ka na magkandidato? Doon pa lang sa salitang yun, napakapangit na. Tama. Yun ang hindi kaya nila, dapat ipatupad nila yun Ayaw nila kasi masisira ang mga political dynasty nila. Una, yung lolo, yung tatay, yung anak ayaw maalis sa posisyon Well, yan na talaga ang katotohanan dito sa Diba? Wala Pilipinas. tayong magagawa Tayong mga simpleng mga mamamayan lang susunod na lang tayo sa kanila. Buti kung bigyan tayo ng pagkakataon na pakinggan ng bawat isa sa atin. Yan ang isasabi ko. Saan ka
aso, pwedeng kumandidato. Magiging leader ka ng sambayanan, dapat malinis ka. Yan ang hindi nila kayang ipatupad dito dahil marami sa kanilang masisira. Ba't di na kayo bumalik, sir? Nagsumakay ulit? Hindi na, nagdalawang sampa lang ako. Kagustuhan lang ng daddy ko eh. Noon, ayoko naman talaga ng seaman eh. Pinakuha ko ng maritime ano. Ayoko naman, engineering ang gusto ko. Pagdating ko doon, nasa machinist ako, putang nang akala nila, oo nga, aircon, pero napakahirap ng trabaho ng machinist. Yung parang dito mga junk shop, ano? Sa ano ko, sa ilalim ng barko, sa makina. Hindi ka pwedeng tutulog-tulog dyan kasi ikaw ang laging tinatawag ng kapitan. No, ano ba, nasa running condition ba tong barko natin? Oo nga, no? Kasi yun ang buhay ng barko, eh, no? Yun ang buhay ng barko, kaya yung kapitan, talo namin ng ranggo yan. Kapitan ka lang sa salita, pero pag sinabi kong Captain, we cannot proceed to another country because we have problem in this machine. Sasabihin ng kapitan, o sige, gumawa ka ng call, sabihin mo sa lahat ng ano na hindi tayo dadirect sa kabilang bansa. Kasunod yan. Walang magagawa yung kapitan na yan pag sinabi ko na hindi pwedeng tumakbo barko. Siyempre, puta, pag yan lumubog siyang mananagot, kapitan siya. Pananagutan niya lahat yan. Sige nga, sino susundin mo? Ako, ikaw, kapitan. Diba? Napahamak siya, no? Umayaw ako, dalawang sampa lang ako. Sayang naman, ang lakas ng sahod. Oo, kaya lang, putang ina, ang lungkot. Yun lang, ano? Ang lungkot, putang ina. Sa barko ka lang, no? Hindi ko kaya. Sige po, sir, salamat po. Thank you, boss. Sige, salamat po, bless. Ayan, so na-drop na natin si Sir. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless for everyone. Paalam po muna pansamantala. At gagawin na po natin ng separate video yung ating susunod na mission. Paalam po. Disclaimer lamang po ulit. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakala naman po namin narinig kayo ang mga usapan na dito ay dito lamang po yan sa loob at opinion lang po ng bawat isa po yan. So nire-respeto po natin yung opinion ng bawat isa at hindi natin yan itinuturing na kalaban. Hindi natin itinuturing na mali, hindi natin itinuturing na tama, kundi yan ay isang opinion ng bawat nila lang. So ayan, opinion nga lang po yan. Okay po, so yan, maraming salamat po sa panonood. So yan, ayon sa aming napagkwentuhan, so hindi ko naman po sinasabi at hindi ko rin sinabi na ako din ay isang seaman by profession at alam ko din naman yung kanyang mga pinagsasabi ng ating passenger. So manahimik na lang po tayo hanggat yun po yung kanya-kanyang opinion ng bawat isa. So ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless po everyone. Paalam po muna, pansamantala po.